may mga experience ba kayo? Kasi may mga ano dun eh. May mga myth, Entities. may mga entities doon. Tsaka may mga experience din ako na nagsiset up ako sa studio. So, nakabukas yung, syempre, isi-set up mo pati yung sa magsa-soundcheck ka. Tapos nakabukas to. Etong mic na to, ito mismo yun eh. Galing sa studio to eh. So, nakabukas tong mic na to, tong condenser mic na to. So, itong mic na to is sobrang sensitive niya. Iiyak pag Umiyak. Hindi ko nga pinapagalitan to eh. So, yun. Nakabukas siya na-click na hindi ko naman na-click. Basta naka-on na lang. naka-on na lang siya. Tapos nag-pick siya. Nagkaroon siya ng wave file. Tapos ang pinakinggan ko may parang gibberish na nagsalita doon sa loob. Na-record? Baga. Oo, na-record siya. Tapos yun, yung narinig ko lang yung waveform na yun. Parang na-felt ko yung energy. Parang, syempre, kilabutan ka. Ano sabi? Wala namang, di ba? Wala eh, parang... Kakainin kita. Titirahin kita sa puwet. Hindi naman. So yun. Ano pa ba? Sige, ikaw muna. Isa akin kasi, normally kasi, pag nasa studio ko, pagdating ng mga gabi na, wala na, nakainom na tayo. So, konti lang talaga yung experience ko ng mga katatakutan. Pero one time talaga, hindi ko alam kung pinagtitripan ba ako nila Makoy or ano, pababa ako ng di ba yung stairwell ng ganyan. Alam ko nakapatay nakabukas yung ilaw. Namatay, yun lang naman eh. Pero hindi gaanong pero yung mga that time, syempre, heighten yung senses mo kung ano-anong merong sa sistema mo. Parang yun. Yun lang mga natatandaan kong katatakutan. Pero after that, wala, pinapabayaan ko na lang siguro, hindi lumalagpas na sa ko. Oo. Ayun, basta may mga, meron doon may mga clients ako, nag-strum yung gitara, tapos parang, sabi yung isang kliyente ko doon, tumunog yung gitara. Sabi ko, tapos sabihin ako, parang gano'n na lang, naging normal na lang sa akin. Ganun eh, parang nalaglag yung strap, tapos, basta naalala ko, dalawa kami, nagsiset up, isang magre-recording na banda, isang member, nandun kami sa loob. Tapos may nalaglag na strap, tapos biglang tumingin siya sa akin, tapos tumakbo. Tapos biglang paglabas ko, sir, parang meron something sa loob. Yaman mo siya. Parang gano'n na lang na naging normal na lang sa... Hindi pa ako nakakita ng multo ever. Pero takot ako makaka-experience ng first time. Baka first time ka, no? Ano na yun eh, mag-iiba na yung perception mo sa mundo na parang, totoo pala. Doon ako takot maka-experience ng first time. Kasi sa studio, every time na, kunwari nga, dadating ka doon. Friday night, Thursday night, kung ano man. Alam mo na, si Makoy, nakaganyan. Lagi may comment na, parang may dumaan doon. Babae. Tapos si Bakol, jujurot na. Oo, parang ano. Yun, narinig ko. Bahala kayo, ayoko pa kita. Kasi, baka mapakap ko di ba minsan, sarili mo lang din yung, sa'yo. Sa tingin nyo, Brad, eto, tanong ko na matagal sa sarili ko rin eh. Kailan nagkaroon ng multo sa Pilipinas, sa tingin nyo? Ako talaga, ang pinaka-thought ko dyan is, may mga, yung perception natin ng mundo is limited by technology. Kung ano na yung kaya mo i-perceive ng technology, like this, amplifies normal, sound waves. Yun yung kaya mo i-perceive. Baka may something more na hindi natin. Like, kunwari, 100 years ago, ipakita mo kay Jose Rizal na may kausap ka sa salamin on the other side of the world. Sabi niya, ano yan, magic? Hindi niya alam, like, Bluetooth or what technology or... Natanong ko yan. Hindi nila alam yun na merong ganong, like, di ba? Naisip ko lang to. Ngayon lang. Kasi, tingin ko, nagsimula yung multo sa Pilipinas. Panahon ng Kastila. Doon lang. Kasi, ano bang nakikita natin multo? Yung mga sinasabing multo
pugot na ulo ng pare. Yung Siyempre, mean yung multo na nakakatakot na siya. nakatakot. Kasi baka dati tawag nila spirits. Oh. Tapos yun baka. din yung Diyos nila. Yun din yung Bagay, deity pwede. nila, di ba? Pero kasi walang multong caveman o katutubo, wala naman nababalita Oo. ganun, di ba? So, malamang Baka yun yung White Bigfoot. lady. Baka yun yung Bigfoot. Baka. Multong caveman pala, no? caveman, di ba? Panibagong ano. Oo, parang mga theory yan. So, yun yung tingin ko lang. So, Oh. nagsimula ang multo sa Pilipinas, panahon ng Kastila. Tingin. Oh. Tagalog na term ba yung, yun ang una, Tagalog na term ba yung multo? Parang hindi. Parang hindi. tunog muerte. Parang Muerte, gano'n eh, tas di ba? Inimbento lang. So, siguro multo. yung time na multo, kadala-dala ng colonization siguro. Pwede, tingin ko pagdating ng mga Kastila, yun na yun. Parang parang rin, yung aswang, di ba? Oo, Ano sabi nila? Kasi parang sabi nga nila, hindi pwedeng wala eh. Like, hindi pwedeng wala. Oo. Yun yung sinasabi. Ngayon nga, ang trend sa science ngayon, top scientists would say, oh my God. Kasi hindi na natin abot yung ano eh. Yung like, you know, questions, pag nakasagot, another sets of 5 questions, sabi nila, ayoko na. Pero baka naman baga parang hindi pa tayo nakakapunta doon. Kumbaga parang hindi pa nasasagot ng siyensya o ng tao. kaya nga, Bakit? exactly. Hindi naman porket hindi natin na-perceive is, wala doon. Wala. Baka meron. May sagot yan eh. Oh, Tingin ko baka meron. Oh, yeah. Parang it's too arrogant to think na ang meron lang yun na perceive ko. Oo. Parang it's Oo. hindi naman lang ikaw yung like the whole shit, hindi lang naman ikaw yan. Hindi lang naman ikaw yung diversity. So, di ba? So marami kang hindi alam. So yun lang naman. So mas yung multo mas maigi ng sa side ng doon na kayo sa unexperienced side ko ng universe, wag na sanang tumawid kasi. Oh, Matatakotin ako pare. ako kasi naniniwala ako sa dimension eh. Tsaka energy. Energy. So, lalo na Energy. pagka there's something na, kunyari, pinag-uusapan, natatap mo yun eh. Tapos yung words pa is frequency. So, automatic, magmamanifest siya. Kung napipicture or may myth na may pugot na ulo, pag-uusapan niyo yung pugot na ulo, magmamanifest yun. Tingin ko pati yung white lady na yan, Oo, di ba? tayo lang nag-create niyan eh. Pero kasi dahil pinag-uusapan talaga siya, Lumalabas. nagmamanifest na siya as energy. Pero So, meron para din sa akin- nagpa-prank din siguro dyan. No? Meron din mga kumag na tinakot si yung mga taga-probinsya, di ba? Ay, puta, si white lady. Di ba? Actually, historically, yung mga ano naman, yung mga, again, babalik nga dun sa limitations sa tech eh. Kunwari, mga 10th century, 12th century, panahon nila King Arthur. Yung, kunwari, nagkaroon sila ng viral plague. Hindi I-connotate, hindi naman nila sasabihin na may sakit, may virus eh. Wala pa Oo. sila. Ang Oo. idea nila, pinaparusahan tayo ng magamot. Diyos. Ng Diyos. Kaya ano. Tapos, usually, the flu comes in with the fog. Na So, parang parang multo-wish. gusto. Ano, yun, Yes. yun yung parang ano eh. Oo. Sabi nila. Hindi naman ako nagsabi. Sabi nila yan. Sabi nila. Naalala ko yung mga mist. Panood mo yung 13th Warrior. Oo. Pucha, yung mga berserker, sumasabay sa parang serpent. Ewan ko Fire napanood na ba ng ano yun? Mga medyo bata-bata. Nag-flop daw yun dati. Flop nga daw eh. Pero Pero ngayon parang naging cult, ano na siya eh. Parang na sobrang naging advance sa CG ngayon yung tech. Naging lazy na. Parang mas wala mas gusto ko pa rin yung Middle Earth, ano eh. gagawa ng sword. Effects, yung gagawa ng sword, magko-costume. Speaking of tech, 'di ba? Ngayon kasi parang pagdating sa 'di ba na experience ng studio na yung mano-mano na recording. So Ngayon ba, napaka-organic. yung pala, tungkol doon. Di ba, nung panahon ng Airbender, hindi naman, ano yun eh, automatic lahat, di ba? Mano-mano rin. Mano-mano talaga. So ngayon, kasi hindi rin So ako maalam. sabihin natin na sa iba kasi yung analog eh. Yun yung una eh. Yun sa yung panahon na ng kumbaga nung nito, yung Yung mga bago na. 2000, early 2000, nasa gitna na eh. Parang digital age na. Tapos ngayon talagang sobrang Wala. One click na lang. AI pwede nang ano eh, pwede ka na Kaya nga, like most stories sa history, pagka sumasagad na sa AI, yung crowd gusto ngayon bumalik sa analog ulit. Analog ulit. Oh. Kaya nga may plaka, di ba? May oo. plaka na ano.
yung kahit naman sa fashion, ganyan, di ba? Like, balik sa retro. Oh, retro. Ang daming nga kasing nagpapanik tungkol dyan sa AI, pero tingin ko hindi ka Hindi siya dapat magpanik kapanik-panik eh. Tingin ko nakatulong eh. Yung ewan ko lang kung yung familiar kayo sa Nvidia, may nilabas na, di ba, yung Makatulong yung sa artist or kasi Sa sa artist, artist, maraming nagre-react talaga marami. na Oo, kasi ano yan, negatively. may Oo. traditional na artist na puta. Ayoko niya eh. Oo. Di ba? Ayaw talaga niya. Hindi ba actually it gives more value to true art? Kasi dadami yung trash art, if you wanna call AI trash art. No Mhm. offense sa mga digital artist. Oo. Kumbaga, Baka yun ang tawag, di ba? Baka yun yung tawag ng iba. Pero I mean, kung dadami yung AI generated, magkakaroon ng rarity yung authentic art eh. Hindi ba mas parang Pwede. makakatulong Magandang- sa kanila yun? Kasi, di ba? Pero baka kasi sa yung hindi alam kung ano ba yung authentic art, ano yung ano. Yun yung problema. Sabagay. O kasi pag ba AI, puta mas convincing, mas ano sa mata niya. So, Buti ikaw well versed kung sa painting, kung medyo merong hiccup sa painting, pwede ka mag-sculpt, pwede ka mag-music. Oo, marami kang ano. Hindi kayo pa rin siya eh. Oh, ano marami ako kang eh. pwedeng venue. Lahat I am a master of all mediums. He-man. Self-proclaimed. Yun lang, ang dami nababother sa AI. Kasi nga, experience ko yung, diba yung sa studio, organic, yung kumbaga yung, Organic way of mixing. kasi ganun. organic way of mixing. Tapos, ngayon kasi sobrang, ano na yun, pindot mo lang, One automatic. click. Ano gusto mo, preset ng Meshuggah, preset ng Kaya nga eh. ano, Even yung school Bruno Mars. system yung school system nahihirapan kasi yung thesis mo pwedeng 5 minutes na lang eh. Kina-chat Diba? GPT teka na ito, lang. may alam ba kayo, paano yung kino-construct yung AI, ano yun, pinifeed ng, Pinifeed nila. Pinifeed nila. Tapos Pinifeed automatic yung computer, Oh, i-recognize ina-analyze. niya. Oh, Oh, Naaral nare-recognize. siya mismo. Baga, kung ano yung mga searches and ano ng mga tao, parang naaaral niya eh. Kasi yung Google may AI. Kasi yung parang ano eh, no, yung, di ba, dati concept lang sa movie, like Iron Man, yung concept ni Jarvis, parang may ganun na eh, no? Ganun na nga. Pati yung napaka-organic na the way mag-speak yung AI, pati yung breathing. Rebellion na lang yung kulang eh. Skynet Skynet na, no? Skynet. Isang sentient na lang eh. Oo. Sentient computer na lang eh. Ayoko na ng Pero tao. di ba parang naging, ewan ko kung fake news yun, no? Kasi minsan hindi mo na rin ma-differentiate sa feed mo eh. Na parang yung Google AI daw eh. Yung nag-usap. And then nagpahayag ng feelings. Which is dapat Wala naman, di ba? So parang maliit na parang parang nagsabi ng emotions yun ah. Nothing pero baka yun na yung Start eh, no? Oo, patak na yun di ba? O kaya gumawa sila ng mundo sa ilalim ng, Grabe. di ba, na nag-uusap sila doon. Pero grabe information niya yun, sobrang overwhelming. Eto ewan ko kung mag-agree kayo. Ako naniniwala ko, in everyone, there's some part of you na parang gusto magka-apocalypse. Parang minsan naisip mo, Parang one click ko na lang, no? kunwari, pero yung pamilya mo. Fantasy mo na rin eh, di ba? Fantasy. Oh. Segregate na natin, pero yung pamilya. Kung solo ka, Kakalaro mo ng ano yun eh. Yung ano, Z? lazy. Lazy. Hindi kasi masarap din matuto eh. Like bushcraft. Yung mga Diba? basicin mo, no? May basic. Oo. AI, Chong, sa scam, marami. Kasi, minsan, sobrang bilis na ng computing power ng AI. Yung sinasabi nila, yung quantum computer ng Google, yung kinocompute ng ilang quintillion years, Mhm. nakocompute niya na parang 5 minutes lang. Oo. Yung mga password ng tao, ganun lang eh. Ilan lang naman ang password ng tao, diba? I-enter niya lahat yan. Sinimulate nga nila yung black hole eh. Kaya. Oo. Paano nangyari? 100 years ago, si Einstein, na-predict na gano'n yung itsura, tapos, like, ngayon, yung quantum computer, ganun Ganun eh, di ba? Oo. Ewan ko pa. Pero, Galing ba sa thought ni Einstein ng black hole? Well, sa equation niya, doon na yun na Na naging meron. foundation. Yun na yung naging foundation ng Tapos parang sinolid pa ni Stephen Hawking, di ba? Oo. Di ba nag-ano ka? Nag-stream ka?
Ngayon naka-hibernate kasi Ay, nga ito, kakalabas na ng baby. Oo nga, congrats, Kakalabas na bro. ng baby. Congrats, Nice. congrats. Salamat. Pero walk us through dun sa journey mo dun sa stream. Paano ka nagsimula? Paano ka na-hook? Pero kasi alam ko talagang pinapanood kita dati, PS1, Xenogears. Tapos may mga meron kang biniling CD na putya ang inang nilalaro ni Dad. Sobrang boring. Yung puta Missed yata yun. 4 na CD. 4 na CD. Putya. Grabe yun. Ano talaga? Kasi kagaya niyan, Pero kumbaga, RPG ka talaga. Ano? RPG guy ka talaga. In relation dun sa Airbender, na may mention niya kanina, hindi ako banda pero pala tambay ako dun. Aside from that, consumer talaga ako nung art na pinoproduce nyo eh. Yung art, yung music, yung art na, yung art and everything. Consumer talaga ako dun. For the longest time, hanggang sa nagkaroon na ng tech, ng streaming, consumer pa rin ako ng mga ganyan shit. And, nung nagkaroon na ng video game streaming, sabi ko, ito lang yung alam ko, ito lang yung hilig ko eh. Like, mag-video game eh. Tapos parang, meron naman ako ng lahat ng gamit. Bakit hindi ko i-try, di ba? So, trinay ko. Tapos eventually, nagka-community din. Hanggang sa dumating sa point na you're getting paid to do it. Tapos, konting sideline na rin na money. So, ayun lang talaga, Minsan grind nadadaanan kita 2:00 ng madaling araw. Yun talaga yung start gising pa to si 12 to 3. Yun yung streaming ko, 12 to 3. Kaya minsan ganyan, nag-hello na lang ako, nagtatrabaho dati sa bahay pa. Oy, ako rin. Pagka masarap mag-create eh. Masarap mag-create ng content eh, ng anything. Kasi nga dati, puro lang ako eh, kinig, nood. Pero kasi yung community na nabubuo through that streaming, yun yung siguro yung maganda rin doon. Katulad sa iyo, nakikita ko may mga pinopost ka na. Yung mga listeners mo or yung followers mo, nakakasama mo na. Oo! Diba? Next month nga, attend ako ng binyag eh. Kinuha ko nung isang viewer. So parang talaga, small community pero medyo, kasi nga, nakikita rin yung kwento ko pala sa Cavite. Ganun din pala sila sa, 'di ba? Sa Tacloban. Oo. 'Di ba? Iba lang yung salita nila. Pero yung vibes ng mga tao, pareho rin. Lalo na mga kaedad natin. Alam mo agad eh. 32, 32. Parang parang kabatch ko yung vibe. So, yung mga napapadaan doon na siguro it fits the demographics, nagugustuhan nila yung topic na pinagkukwentuhan, how we approach discussions. Napapatigil sila ngayon hanggang sa naiipon din kahit papaano. Ang mahirap lang, yung challenge lang talaga sa daily streaming is pag nag-break ka, mawawala talaga yung momentum. Kailangan consistent. Kasi sa algorithm din yata yun eh, di ba? Hindi, tsaka daily show ka eh. Like, one man midnight, kasi parang midnight show yun sa akin eh. Every midnight meron. Or every, at least 4 days, 4 nights a week. So, pag nawala yun, parang ang hirap bumalik. Kasi minsan, syempre, kunwari, may important na lakad, mag-out of the country, syempre, no choice. No choice ka. So, pero all in all, tingin ko hindi na mawawala sa akin. Kasi nasimbulan mo na, madali naman bumalik. Tingin ko. Parang, ganun din naman, nakailang cycle na ako. Kasi nga, syempre, yung priority pa rin yung real life eh, di ba? So, yung extra time lang yun. So, nag-iiba-iba yung schedule, nag-adjust lang din. Hopefully, makabalik. Pero, ngayon kasi, baka hindi nila alam yung yung genre ng mo. Mainly role-playing games. Role-playing games talaga. So parang pagdating sa role-playing, so ang pinaka-grandfather ng is Dungeons and Dragons, di ba? Parang gano'n. Magic cards. Sorry, Iba naman yun eh. MMORPG, massive multiplayer online. So, yung parang, again, locally nilalaro. Ano yung account mo sa social media? One with the Metaverse. Ayun, One with the Metaverse. Pero again, wala masyadong, ang nangyari, parang yung One with the Metaverse, naging
anything na parang gusto ko i-dump sa social media na ayoko ilagay sa tunay kong account. Doon ko nilalagay. Kunwari, yung mga kayak trip ko, yung mga things related sa mga ibang bagay na you wanna keep away from, di ba, yung personal account mo. Doon ko lang dinadump. Magba-branch out ka kaya. Halimbawa, ayaw mo na lang, hindi naman ayaw, pero anything gaming. So, tabletop, siguro, kung ano ka dyan, ma-immerse ka dyan, or card game, parang ganun. Actually, yung main purpose talaga nung channel, kaya ako ginawa kasi it's part of the journey sa Mirandus. Yun yung the dream na parang Ready Player One. Ready Player One, parang hihintay ko na yun. Medyo tagal pa eh. Papunta na dun eh. Meron na mga baby steps towards that reality. Parang sinimulan ko na. Pero again, inaantay with the progress sa tech, siyempre it takes time. So inaantay natin. I-keep ko lang doon. Kung ngayon kasi nahuhook ako sa ibang sa kayaking mainly. So gusto parang pag-usapan natin yung kayaking mo. Okay. Parang ang sarap eh. Sobrang relaxing. Tsaka meditative siya eh. Lalo na pag nagkakaya ka ng parang dawn ba yun? Or sunset? Gabi na yun. Gabi na talaga. Paggabi? Oo, gabi na. Akala ko parang nasa Amazon doon. Oo. Isipin mo nandun lang yun sa likod ng Noveleta. Likod ng Cavite City. Doon lang. Oo. Maraming ang like nagko-comment, nagre-react about it. So, ako talaga since medyo nag-hibernate nga tayo sa streaming. Doon naman ako nag-uubos ng oras ngayon every week sa kayak. So, parang gusto ko mag-create din ng channel or what to post video. Tuloy mo yan, bro. Kasi okay siya eh. Kasi ikaw pa lang, ewan ko, kasi hindi naman ako masyadong channel. May meron na bang gano'n? May vlogger na ba marami ang yung angling community, yung fishing. Pero yung sa nag-fishing ka sa mga kayak adventures mo? Yun yung plano dati. Kumbaga, nag-iisip kami ni Sean, yung anak ko, ng gagawin na trip. Tayo tayo kayak fishing. Yun pala, totally separate discipline. Parang kumbaga, syempre, yung boating, yung kayaking, it's a totally separate parang sport. Na kung beginner ka pa lang, ang hirap isabay sa fishing. Beginner ka na fishing din. So, baka tumawag ka pa doon. Tsaka ma-hook ka, ma-injure ka. Tsaka hectic eh, pag parang hindi ka pa nga sanay mag-boat tapos mag-fishing ka na. Yun yung na-realize namin. So, binitawan muna namin yung fishing side. Kayaking muna. Pero, baka next month, mag-try na. Kasi medyo sanay na kami. Dati, ignorante ako pagdating dyan sa fishing. Kasi may mga napapanood ako yung inuhuli nila, tapos pinapakawalan. Anong kasayahan doon? Ulamin yan eh. Ulamin yan, di ba? Mas masarap yung catch and cook. Yung huli mo, tapos kahit mga kansusuwit lang, di ba? Sobrang proud ka na sa sarili. Wala naman pinagbago eh. Di ba dati? Tingnan mo di ba dati? Yung, di ba, magkikita-kita sa studio, sa airbender ng gabi. Lahat tayo galing sa iba-ibang bagay eh. Saan? Kami ni James palagi. Saan kayo galing? Putang itim nyo. Nag-fishing, di ba? Kalimitan pag weekend. Nag-fishing kami ni James ng umaga. Gabi. Wala naman nagbago eh. Parang ganun pa rin. Si Coach, pag wala magawa nagyaya ng mag-jiu-jitsu tayo na sa sahig. Di ba naalala mo nung jiu-jitsu na talaga? Tambay ng studio pa. May dumaan sa natin eh. Sa stage natin na hook up naman tayo sa airsoft. Sa airsoft? Airsoft. Ayos din sa'yo nun, bro. Ayos din yun. Ako anything na tingin ko gusto natin yung mga primitive activities eh. Yung gera, mag-hunt, di ba? Fishing. Pero safe safe, di ba? Pero nandun yung either warrior. Di ba dati, importante may kabayo kang maganda. Ngayon, kotse. Kailangan maganda kotse. Yung hunting talaga, may something eh. Kaya, parang mismo. siguro yung
yung primal self mo nandun dito lang. Maganda rin natatap mo minsan. Nasa ano natin yan, nasa kalooban natin yung ganun yung hunter-gatherer. Totoo. So, pag natap natin yung syempre yung ano natin, fantasy natin, talaga na Nagagawa mo. Nagagawa Pero mo. yun nga, may hangganan lang. Halimbawa, airsoft. Hindi ka pwede pumatay ng tao, di ba? Siyempre, having fun, na ano mo yung natatap mo yung inner warrior mo, di ba? Pero, yun lang. Pero iba rin yung kaba. Oo, kaya Airsoft, nga, iba rin yung kaba. Sa Cavite City, yung oval dun, di ba? Yung kamuntikan niya, natibo yata ako dun. Tsaka sa school tayo, pag nagna-night tayo, game tayo Game sa yung high school. sa high school. Oh, yun. Masaya rin yung airsoft era no? Mhm. Hanggang ngayon, may mga naglalaro pa Maraming rin. enthusiast. Marami. Saka perang regulated hindi na pwedeng yung sobrang Ang gaganda lakas. na ng ngayon. Kasi nga, meron na online pwede ka na umorder online. Dati maghanap ka talaga Divisoria, Oo. palpak pa yung Peke pa yung order mo nun Sabi ko, AK, bili mo ako yung AK. Pagkabalik sa akin, plastic talaga. Parang dura lang ko. Malungkot ka talaga na. Parang ganun lang. Ganun no? lang. Kailangan itututok mo talaga para tamaan ng Pero masaya yun no? Masaya. Tapos gano'n, inom ulit after. Ganun lang yung buhay natin Tapos, wala, doon ang back to home base sa studio, di ba? Studio, oo. Inuman, ganun. Buti ka nga, ikaw, kunwari, kayo, kumbaga artist, may outlet kayo para pag walang magawa. Pwede akong gumawa ng kanta, melody. Ako wala talaga, kaya pag wala akong magawa, tangina na pagtitripan ko. Kaya, di ba, kung ano-anong hobby na, hanggang sa namamangka na ako. Kasi, pag idle time mo, di ba, gusto mo, nalulong din ako sa longboard. Longboard downhill ka pala. Sa downhill. Naglo-longboard ka nga pala. Payatot mo nun? Oo, gagi. Tangina. Yun yung ayaw ng magulang ko, tsaka yung asawa ko, girlfriend ko pa siya. Kasi nga, buwis-buhay talaga Kaya, yun. 100. Pero kung maglo-longboard ka, kaya mo pa mag-longboard. Ngayon, sa Oo. bigat ko, hindi na. Hindi, ano lang, yung tamang ganun. Yung downhill. Downhill, hindi na. Yung andar, kaya pa yan. Okay. Kaya, hindi na. Ako, sabi ko, Hindi ka nag-surf sa Siargao? Nag-surf, nakapag-surf din. Mm. Oo. Kahawig yung feeling. Yung feeling ng nasa board. Medyo familiar dun sa katawan mo yung... Kasi pagka longboard or surfing, kailangan yung rhythm ng katawan mo kasama, di ba? Sayang yan. Yun yung mga hindi na mabalik na glory days kasi, di ba, sumikat na yung Kabyang Tunnel, di ba? Tagusan, kaya naging pasyalan. Dati, sarado yun. So, yung buong bundok, walang dumadaan doon. Puro downhill na longboard. Longboard, luge, yung mga nakahiga. Oo. Tapos, bike. Saan bang lodge sa Philippine Bulacan? Imus, par. Puro Imus, tiga luge? Imus. Sila ads. Yan Yung mga tropa, may luge sila. Yun na matulin. Yung Kasi luge. nakagano ka lang doon. Nakahiga, Nakahiga ka lang. Kaya, Ang break mo doon? Cool runnings. paa. Bobsled team na. Bobsled. Ayos din yun. I mean, lagi ka naghahanap. Ako, at least ako. Kasi nga, wala akong outlet Wala akong yung like, creating. Hindi ko yun naman ang kumbaga, kung halimbawa, alam mo yun, lahat tayo na-fulfill na natin yung personal lives natin. Yun naman ang gusto natin, maging creative, to entertain ourselves, di ba? Parang ganun. Di ba gumagawa ka ng content? Comedy content? Oo, dati na comedy content. So, ngayon tinigil ko muna kasi. Pero tutuloy natin yan. Actually, meron ka nung kailangan Meron ka nung X factor sa pare. Oo, meron. Hindi, pero yun nga, siguro kung tutulungan tayo ni Boris ko. Oo naman. Direct. So, nasa ko pa rin nasa likod ng utak ko yun kung itutuloy. Kaso, yun nga, kailangan handa ka pala dyan. Pag mga ganong content. Kasi, kailangan mo ng anong content. Mag-iisip ka araw-araw. Siguro, alam ng mga content creator yan kung gaano kahirap yung gawa ka na ng content. Sige. Sige. Then, tsaka may naririnig ako, tulad ng pinag-usapan natin kanina, yung ganito nagsisimula, yung masarap mangarap Oo. Pero pagdating sa gitna, yung mga content creator, biglang nauubusan Ba't na ng ginagawa idea. May ganun na Na, thinking. ano kaya susunod? Anong? Parang walang parang wala siyang pagkakaiba nung era na
nung nagbabanda kayo, parang nasa isip mo ba, uy, may chance kami to make it big, diba? ah. Sisikip Ano ba ako. kami? Susunod ba kami sa normal, flow of things? Yes. Diba? Kasi, Or stick tayo sa hardcore na wala naman talagang future, alam mo, tama. career-wise. Sa Pilipinas, diba? Sa oh. Pilipinas. Marami magalit doon. Parang ganun. Diba? Kasi pagka tingin ko, mas marami yung pera ng mga nagbe-bend and bend, mga ganong klaseng tugtugan. Kasi sa feeling ko, kasi mas accessible sa tao, mas maraming nagbabayad na Parang concert. ako, parang may guilty pleasures ako na, di ba, parang, di ba, as a heavy metal band, parang may gusto akong gawin na kaya binuo ko yung project na blues. Oo. Yung Kasi The yung pwede Revenants. ipasok sa scene siguro. Yun, Oo, sa ano. kaya, ayun. Kasi parang, minsan, parang ano rin eh. Minsan mauumay ka rin eh. Hindi naman Oo. hindi naman Totoo kasi naman ako din, purist na metal, pero baga nung naging music producer kasi ako eh. Kumbaga Nakaparinig ka ng marami, nakakarinig no? ako ng syempre iba't ibang clients na iba't ibang genre. Na-appreciate mo na rin yung iba't ibang Tsaka pag bumabad ka na enough, marirealize music mo, eh. hindi na music eh. Like, kultura na siya eh. Parang Oo, way of parang life gano'n na siya eh. Parang gano'n na. Regardless of the music na nasa playlist mo at this part of your life, DNA mo na yung pagiging, like, ano mo eh. Alam mo yun? Like metalhead mo, di ba? Oo. Parang, culture talaga. Ewan ko, kahit yung mga, lalo na yung mga tito na. Mhm. Mga Tingin ko tatay yung na mga ngayon. tatay na kayo, yung parang, yung hinaing, or hindi mahinaing, pero parang nararanasan sa... May flame pa rin sa loob. may spark pa rin. Parang yung anong movie yun? Yung banda Strange Fruit. Kalimutan ko yung title, pero ang ganda nun eh. Parang, dun sa hometown nila, sikat na sikat sila. Town hero sila na... Town hero sila. Tapos nung nagkaroon sila ng pangalan, so nag-tour sila. Tapos alam ko parang umabot sila ng Amerika, ewan ko kung saan. Tapos parang hindi sila nakakaalap. pinapansin. Oo. Tapos nung nag-comeback sila dun sa sa hometown nila, nagulat na lang sila, dami nakakilala sa kanila. So yun, parang kumbaga parang cycle lang din. Kenneth, anong mo ngayon? Pinagkakaabalahan mo? Well, sa ngayon, Yapi ka pa rin oo, ngayon? yapi pa rin tayo. So, inaano lang natin yung mga... Term na yapi, napaka-90s. So, parang inaayos ko lang yung mga dapat kong ayusin para sa hindi business kasi ang inaano ko makaipon ng pera at mga magpa-renta. Yan. Pero yun ang ang ginagawa ko ngayon. So bibili ako ng mga pag-ibig na rematadong bahay. So yun ang ginagawa okay. ko. nice. Pero ang ano ko pa rin is sa ngayon, trabaho. Pero nauso na yung work from home So Tsaka maganda yan, engineer yung AirPods mo, di ba? pwede. Yun nga yung ko sana. Nice. Yun lang sa ngayon ang ang About sa pinagagawa ko. music, bro. Music, nandiyan naman yan Isa ka Standard. sa bro, para sa akin. Ang galing mo magsulat eh. You're a Penmanship. lyricist. Lyricist ba? Pero ay salamat doon. Pero may mga yung lalo na yung mga previous, yung mga early years na syempre pag nakita mo. Baka AI mo lang yun. Hindi, Parang mga ano mo. Tinitignan ko kasi parang pangit mong gagawin yung sulat na ganito. Pero siguro marami namang nakarelate. Hindi naman tayo mag-English yung mga panahon na yun. Na-feel nila yung gustong sabihin siguro. Kaya yun, maraming nakarelate sa sa mga tugtugin ng banda na yun, Stagnant. Stagnant. Oo, sa Stagnant. Yes. Tapos meron pa kaming isa tayo, yung 046. Mhm. Wala nandyan lang naman, pero dahil nga yung key component ng banda yun, si Tonton, dahil yung mga guitar parts niya. So, kung uuwi siya, baka pwede, parang ganun. Pero naman. Sigurado kung hindi, naman. okay lang naman. Ganun. So, yung banda sa ngayon is hindi siya top priority. Tingin ko sa mga kasing idara natin parang hindi na siya top priority. Although, masarap pa rin na magbanda ba? Kasi Yes. Mhm. yun yung natin yung parang lifeblood. Parang badminton. Parang gano'n. Parang trip mo lang gawin. Oh. Diba? So tingin mo yung parang yung spark ng dream mo dati as maging rockstar, wala na? Aminin ko, nung
nung bata-bata pa tayo, gusto ko talaga parang maging, alam mo yun, yung magkaroon ng masign, magkaroon ng maraming pera, maraming ganun. Tapos eventually, nafi-filter pala yan. Di ba? Yes. Gaya ng sabi mo, ay yung pinag-usapan natin kanina, parang kung mas mabigat yung tugtugan mo, hindi naman na-appreciate sa ibang lugar. Yeah. So, nagkaroon kami or ako, ng realization na siguro, mahal ko yung paggagawa ng music and all that. So, tuloy-tuloy pa rin. Kaya ngayon, may tumutugtog pa rin kasi hindi mo naman maalis sa... Hindi, actually, sakto nga ngayon kasi hindi mo na kailangan ma-sign eh. wala na. Wala na eh, di ba? Hindi ka Yes, na... ang daming ang daming ngayon bumabalik na mga 90s band na kasi nga, ano na ngayon, madali na ngayon eh. Madali na na. Sobrang dali na ngayon. Na parang nawala na yung sistema, no? Parang Yep. dati may sistema. May sistema ka na kailangan sundin para ma-attain mo yung goal. I'm sure meron pa rin pero medyo faded na. Hindi na ganun ka-strong yung monopoly nila sa Kasi, industry, no? Mhm. Puro individual content creator. Kahit sa news eh. Yep. Yung mainstream media, di ba, mas trip na nila ngayon yung mga independent like vlogger. Kasi na doing nakikita ano. agad eh, di ba? Wala na nanonood ng TV, no? Meron pa rin. Meron pa rin. Oo, magugulat ka, par. Marami Free pa rin na ano yan eh. Free entertainment sa karamihan sa atin. Pero yung may mga internet, halos... yun talaga. Parang halos wala na talagang... Kasi yung taong grasa dun sa amin eh, may Facebook account eh. Parang wala ka ng tiwala eh. Sa mainstream Sa na. mainstream, yun nga. Nawawalan tayo ng tiwala sa mainstream. Totoo ba to? Oo. Siyempre kasi parang manufactured yung pagkagawa. Siguro masyadong strong yung wala ka ng tiwala. Yung hindi ka na basta-basta naniniwala. Yung parang skeptical ka na palagi. Like, parang kaya mo na kasi i-research yung totoo sa... Tsaka ano lang eh, automatic kasi kapag ka may natutukan mo yung isang bagay, lalo na sa social media o sa Google or sa internet, yung algorithm mo, yun ang i-feed sa'yo eh. No? Ano ko ba? Nung una nga eh, parang, ito nababasa yung iniisip ko. feeling mo ba, tol, naririnig ka minsan ng phone mo? Parang kasi minsan nakalapag lang ganyan, tapos naano ko lang, parang, ewan ko. Iniisip mo pa lang eh. Oo. Tapos biglang, ba't ganito ba? Hindi, ganun naka-powerful yung Yung algorithm. Oo. Kilala ka niya na. So, ikaw di ba may mga business ka, you're an entrepreneur. May hindi yung siguro kung may mapapromote ako yung holistic wellness and aesthetic. Nice. Sa Paranaque, sa BF Home. So, kung gusto niyo nagpa-puts pa ako doon, pinaputs pa ako dito. Puts pa sa mukha. Puts pa sa mukha, bumata ako. 10 taon. Hindi, marami. Hair, nails, massage. Yan, yung mga pampapayat, botox, meron kami. So, Natuloy ba yung parang coffee, may coffee shop? Meron Nice. doon. So, pero mainly ang sineserva niya, yung mga customer namin. Kasi, ang isa sa main customers namin yun is yung mga nagba-bridal. So, imbis na maglasingan party ngayon, Sparty na. Kumbaga healthy. Party. Di ba dati, pag di ba, lasingan ngayon, gusto nila healthy. Kasi para sa wedding mo, medyo fresh ka nga. Hindi ka nga. naman, plastado. Yun yung sineserva nung cafe. Mas okay yun, di ba? So, parang may mga kayo doon, mga promo na parang... Marami. Sa website or sa website, sa Facebook, sa social media account namin. Di ba RN ka? Oo. RN ka. Yun yung isa pa naming business din yun. Nagpapadala kami ng healthcare worker sa ibang bansa like Canada and kausapin yun si Darren. UK. Pero ngayon yung UK kasi, closed. Parang closed kasi under regulation change. So medyo naka-freeze ngayon yung gig namin na yun. Pero as soon na ma-available, ito maganda yun yung program namin. Libre. Yun nga, di ba yung dati sinabihan mo ko? Mainly yung mga nurses na gusto mag-migrate sa ibang bansa together with their family. Meron kaming pathway for them to do that. Wala silang gastos, is all covered by the hospital or government kung saan man sila pupunta. Yun nga lang, meron limited lang talaga. So, yung slot. So at the moment, we're waiting for the regulation to parang ma-refresh para okay, we're gonna
take in another, 3,000 RN. So, napupuno kasi yun eh. Tapos, they review it. So, kumbaga puno yung previous batch. So, ayun. Sasabihin ko sa inyo pag may opening. Baka may kakilala kayo. Makilala, di ba? Alam mo naman. Oo. So, yun mainly yung yung sa work side. Sa daily life naman, yun. Kayaking talaga yung pinagkakabisihan namin yun. Kasi nga, bonding time din sa family, sa friends. So, yun. Buti nga may ganito eksena. Wala kayong camping doon? Binabalak namin. Again, parang Papunta din. Camping side din. Boating muna. Kasi, So ano lang siya, mangrove? Wala siyang, hindi siya island, wala siyang Meron, land. par. May lalandingan Nagpa-park ka? kami, Nagpa-park kami sa gitna ng mangrove Gusto forest. ko mag doon, yung marshmallow. Yun na nga ang next. Marshmallow hunting. Yun na yung itinerary. Yun na yung next itinerary. Pero kailangan pag yung marshmallow dito yung sa palengke, pangit eh. Natutunaw yun eh. Tinawid namin ng gabi, Aguinaldo Shrine hanggang hanggang Ah. PN. Tapos ang lakas ng alon. Ayos din. Nakakatakot yun. Yun nga yun eh. Wala ba mga saltwater crocodiles? Wala. Sana wala. Barakuda. Sabi naman ng mga locals, wala eh. Shokoy. Wala daw buhaya. Sabi ko, bayawak meron? Makapal na sagot eh. Hindi ko nga alam kung paano ko i-quantify yung makapal eh. Dami na. Hindi ba? Pero wala raw crocodile. So, Pero malamang maganda mag-fishing doon kasi ang mangrove doon eh. Pero maliliit siguro. Hindi ko alam eh. Hindi ko pa na-try. Hindi mo pa dyan na masyado. Pa lang. Ngayon medyo sanay na sa boating. Pwede na isingit. So may gear ka naman, di ba? Oo. Nilagyan mo na ba ng motor yung mo? Oo, nakamotor na par. Dati, nagsimula sagwan eh. Sagwan May lang. sagwan mo yung pag ganun? Or yung sagwan Ganun. Okay. Ganun. Tapos, ang lakas makaubos ng oras nung actual. Wala ka na magawa. Kumbaga, the whole day ka na nagsagwan. So, sabi ko, na kami. Magmo-motorized engine na. Electric. So, wala rin tunog. Parang e-bike. So, parang may time na mag-camping, Kasi mag-fishing. ganun. Ayos din. Ganun. Na kami ngayon eh. 4 na kayak na kami. So, kasama ko yung anak ko. Yung mga kaibigan namin. Sila Gilby, si James. Kasama namin. Nung nagkaroon ako ng personal problems sa issues sa sarili ko, sa family, nag-relapse ako eh. Tapos Yossi talaga. doon talaga, yun talaga yung ko Kasi eh. saka di ba pag sinabi mong artist, parang nagpipinta matik. May Yossi. Oo, may eh. Kahit nung araw, di ba may absent. Oo. May absent. Tapos lumakas ako, putya, nakakaubos ako ng 2 rim sa isang araw.